Magandang araw! So yan na nga muna for today's video. Samahan niyo ako sa aking mga kaganapan ngayong maghapon. Super late upload na nga pala itong video na to at sayang naman kung buburahin ko lang. Ganap nga pala ito nung hindi pa kami dinadaanan ng bagyong Christine. At nung mga oras na nga yan ay makulimlim na talaga ang paligid pero wala namang binabalitang may low pressure sa Bicol region. Kaya ayan, tumuloy pa talaga kami sa pag-akyat ng bundok. 3 tao lang naman ang ginaid ko ngayon at magdidehek nga lang kami. Kaya tansya ko baka mga alas 3 ng hapon ipababa na nga rin kami ng bundok kasi mahirap na baka abutan kami ng ulan. Shoutout nga pala dito kay Ma'am Abigail Maravilla at syempre kay Ma'am at Sir, salamat po sa pagbisita. At habang inaayos ko nga ang tubig, ikinuha ko nga muna sila ng sabaw ng buko para may mainom. Wala kasi sila mama at papa dito kaya ayun, tinawagan ko nga muna sila kung paano ilipat ang linya ng tubig sa mga gripo. Pagdating kasi namin kanina, lahat ng tubig inasa fish pan. Kaya ayun, walang tubig sa lahat ng gripo pati sa paliguan. Ganun kasi talagang ginagawa ni papa pag wala kaming bisita. Lahat ng tubig nilalagay niya lahat sa fish pan para hindi natutuyuan ang mga isda. At habang nag-aantay nga ako sa kanila, inamitis na nga rin ako netong lemon at nag-ikot-ikot na nga rin ako dito sa paligid. Binisita ko nga rin tong panghuli namin ng daga at ayan nga, nakabukas pa nga rin siya. Mga tulog pa siguro kaya wala pang napasok. At ayan na nga, fast forward, pauwi na nga kami ng mga oras na yan. Gawa nga na nagsusungit na nga talaga ang panahon. At dito na nga rin pala sa Lagadja Resort nagantay yung magsusundo sa kanila. Hindi kasi siguro alam ni kuya na may iikutan naman sa baba ng hagdanan. Napansin ko kasi na pagod na nga itong mga kasama ko sa paglalakad. Nagpaalam na nga rin ako sa kanila na mauuna na nga ako dito sa bahay. 3 bahay lang naman kasi madadaanan simula sa resort hanggang sa amin. At nadatnan ko pa nga itong mag-ama ko na gumagawa ng project sa school. At sa simula pa nga lang, isa na talaga ang kasama ng anak ko sa mga ganitong gawain. Gawa nga nung mga panahon na yon nasa abroad pa nga ako. Kaya naman sa loob ng 7 years na pagtatrabaho ko sa abroad, naging nanay at tatay talaga itong asawa ko sa nag-iisang anak namin. Pati nga mga costume na recycle, mano-mano niya talagang ginagawa. Kaya nung nasa abroad ako, hindi ako masyadong nag-aalala kasi alam kong kayang-kaya ng asawa ko kahit nasa malayo ako. Pero alam naman natin na iba pa rin talaga ang pag-aalaga ng isang nanay. Kaya ayun, napagdesisyon na nga namin mag-asawa na hindi na nga ako magre-renew ng kontrata at umuwi na nga lang ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, medyo kabado talaga kung tama ba tong desisyon ko na mag-for good na kasi alam naman natin na mahirap talaga ang buhay sa probinsya lalo na kung isa lang ang source of income. At eto, sa awa ng Diyos, magpa 5 months na ako dito sa Pilipinas, nakakakain pa naman kami 3 times a day. Maichika ko na nga rin pala sa inyo na hanggang ngayon nga inaantay pa rin ako na inang na bumalik sa kanya. Abay, dito ako mas nahirapan magdesisyon mga manay kung pwede pa nga lang hatiin ang katawan. Abay, ginawa ko na. Napamahal na din kasi ako sa mga alaga ko at hindi lang katulong ang turing nila sa akin. Kaya ganoon na nga lang siguro ako ikip ni inang. Kaya hanggang ngayon umaasa pa nga rin siya na babalik nga ako sa kanila. Bahala na nga muna. Ang importante ngayon sa akin nag-e-enjoy ako kasama ng mag-ama ko. Kaya pahalaga natin ang bawat oras, minuto na kasama natin sila kasi anytime pwedeng magbago ang sitwasyon. Kasi hindi natin alam, baka bukas o sa susunod na buwan o sa susunod na taon, baka nasa bansa na naman tayo ng mga Arabo. Diyos ko, prode. At eto na nga, ginabi na nga rin itong dalawa sa kakagawa ng project sa school. May long weekend kasi sila ngayon kaya kailangan ma-submit to lahat. Ay siya panigurado magmamagdamag talaga ang asawa ko nito. At eto na nga yung nakita ko kinaumagahan pagbukas ko ng tindahan. At biniro pa nga ako ng asawa ko ng mga oras na yan na dapat daw sa kanya yung ibibigay na grades ng teacher. Abay, imbis na tulungan, abay tinulugan lang daw siya ng anak namin kagabi. O siya mga manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!